Irerekomenda na ng Transportation Department sa Pangulo ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper, magsasaka at mangingisdang sa pool sa pataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa pinakahuling pagtataya kasi, ang diesel papalo raw sa higit 80 piso kada litro sa susunod na linggo. Dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang tinitiyak naman ng gobyerno, sapat ang supply hanggang April 15, kaya wala dapat puwang sa mga mananampantala, pagpapanic buying at hoarding. At yan po ang tinutukan live ni Darlene Tay. Darlene. Mel, Emil, Vicky, sakaling araw na isang bagsakan ipatupad ng oil companies yung dagdag singil sa presyo ng langis sa susunod na linggo ay maaaring araw pumalo sa mahigit 80 pesos ang kada litro ng diesel ayon sa Department of Energy. Kaya ang ginagawa ngayon ng pamahalaan ay nakikipag-ugnayan daw sila sa oil companies para naman mas maging magaan yung epekto sa mga mamimili ng gulo sa Middle East. Posibleng umabot sa mahigit 80 piso kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo base sa pagtaya ng DOE o Department of Energy dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan. Binanggit yan ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa isang pagdinig sa Senado kanina. Bagaman nakadepende pa rin ito kung isang bagsakan o uutay-utayin ng oil companies ang ipapatupad nilang taas presyo. By next week, effectively, we will just, kung mag-implement lang staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Ng 90 pesos per liter? But to be safe, mga above 80 po. Pero posible raw sumampa sa 70 piso ang kada litro ng diesel ngayong buwan kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot to tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayoko mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Pinakikiusapan na ng Energy Department ng oil companies na unti-untiin ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo para hindi malaki ang talon ng presyo. Ang umiiral kasing presyo sa Metro Manila ng diesel na wala pang epekto ng gulo sa Middle East ay mula 48 pesos hanggang mahigit 73 pesos lang. Kung supply naman ang pag-uusapan, hanggang April 15 patatagal ang imbak ng Pilipinas ayon sa Energy Department. Makikipagpulong muli ang kagawaran sa oil company sa susunod na linggo para pag-usapan kung paano madaragdagan ang supply ng langis sa bansa mula April 16. Pinapabili na rin ni Secretary ang PNOC ng inventory standby reserve. Up to 1 million barrels of reserve. So, lahat ina-access natin yung anticipation. Kung tumagal at lumala ang gulo sa Middle East, ay posible ring irasyon na lang ang langis sa mga mamimili. Ibig sabihin, may limitasyon lang ng ibebenta kada customer. Mr. Chair, palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side management. By 2.5 billion pesos pang pondo para sa fuel subsidy mula nakaraang taon para mabigyan ng discount ang mga maaapektohang tsuper, magsasaka at mangingisda. We'll probably recommend to the President, request to the President a subsidy from the contingency fund immediately po after the hearing, sir. Vicky, binibigyang diin ng pamahalaan na hindi dapat magpanik yung mga motorista at mga mamimili dahil may sapat pa namang supply ng langis sa ngayon. Sa katunayan, dito sa kinaroroonan kong gasolinahan sa Paco, Maynila ay paisa-isa pa lang din yung mga motoristang naaabutan namin nagpapakarga ng langis sa kani-kanilang mga sasakyan. Patuloy din daw na nakikipag-ugnayan yung iba't ibang ahensya ng mga pamahalaan para maibsan yung epekto ng Middle East conflict sa mga presyo ng produkto at serbisyo sa bansa. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Darlene, bukod sa presyo ng produktong petrolyo, may nabanggit ba ang DOE sa posibleng impact sa presyo ng kuryente nitong gulo sa Middle East?
Vicky, kanina doon sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, naroon din ang Energy Regulatory Commission at sinabi nila na posibleng maapektuhan din yung presyo ng kuryente kung magtutuloy-tuloy ang gulo sa Middle East at patuloy na tataas yung presyo ng langis dahil maapektuhan daw yung generation charge. Pero sa ngayon, sinisiguro ng ERC na sapat ang supply ng kuryente at kahit pumasok ang tag-init ay hindi magkaka-experience ng rotational brownout. Vicky. Darlene, may sinabi bang panahon kung kailan natin mararamdaman itong epekto nga sa presyo ng kuryente? Alright. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Hinahanap ng mga otoridad ang lalaking umabuso sa isang 13 taong gulang na lalaki sa loob ng kanyang SUV. Naplakahan sa CCTV ang sasakyan, kaya na-trace ang kanyang rehistro. Positibo siyang kinilala ng biktima, batay sa litrato niya sa record. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nakuha na ng CCTV ng Barangay Poblasyon sa Makati ang pagbaba ng isang binatilyo mula sa isang SUV na nakaparada sa tabing kalsada. Yun na pala ang pagtakas niya mula sa isang lalaking nang molestya umano sa kanya sa loob ng sasakyan. Sa barangay hall ay nanginginig at umiiyak na nagsumbong ang 13 anyos na lalaki. Sinubukang habulin ng mga barangay officials ang SUV pero di na ito inabutan. Kasama ang GMA Integrated News ay nagpunta ang biktima at kanyang ina sa tanggapan ng NBI. Yung bata naglalakad, tapos may humintong sasakyan na kunyari magtatanong, tinuturo, tinanong siya kung saan papunta. Dahil bata mo naisip, sabi, doon din pala ako papunta, sinabay. Tapos nilak na, pinagsamantalahan yung bata. He was abused na yung mga sensitive parts niya medyo kailangan niya ng medical attention. Hindi ako maniwala na nangyayari to. Daylight to ha. Broad daylight. Bago makapunta sa NBI ay na-confine sa ospital ang biktima. Kaya tila gumuho noon ang mundo ng kanyang ina. Pinagprayan ko na lang kay Lord, magsubok po sa akin, pero alam ko nandyan ka, hindi mo ako bibitawan. Alam kong mahal na mahal mo ako, mahal na mahal mo yung anak ko. Sa tulong ng CCTV ng barangay ay natukoy ng LTO ang plaka ng SUV at iba pang detalye kaugnay sa pagkatao ng may-ari ng sasakyan. Sinek namin yung record, na-identify yung record nung driver na siya yung nang molestya dun sa biktima. So agad po namin siyang pinaalarma at inisyuhan po namin siyang show cause kasi unang-una yun pong sasakyan ginamit ho niya sa krimen at dun ginawa sa loob ng sasakyan. Ipinakita sa biktima ang litrato ng taong nakarehistrong may-ari ng SUV. Ito. Opo, siya po yan. Sige. So we will act on this. Formal nang inireklamo ng pamilya ng biktima sa NBI Vauci ang nagmamaneho ng SUV. Aalalayan din daw ang pamilya. We are committed 100% na we will bring this person to justice. Traumatized sigurado yung bata. 13 years old, traumatized yung nanay. If we have to recommend ng further na psychological attendance sa kanya or mga private institution na kailangan tumulong, we will identify and definitely NBI will help. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Posibleng simula na ngayong Marso ang mga pagdinig ng Kamara para madesisyonan kung matutuloy sa impeachment o mababasura ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ay kung hindi umano sasagot ang bise sa mga aligasyong nakalatag sa ikatlo at ikaapat na reklamo na nakitang sufficient in form and substance. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Umaandar na ngayon ang 10 calendar days para makapagsumite si Vice President Sara Duterte ng sagot sa impeachment complaints laban sa kanya. Dahil araw ng Linggo pumatak ang ika-10 araw na March 15, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang deadline ay magiging March 16. Kung magsusumite si Vice President Sara Duterte ng sagot,
posibleng sa April 8 pa idaos ang hearing proper. Pero kung hindi, ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, posibleng sa March 17 o 18 pa lang ay idaos na ito. The legal implication of that is it will be considered as a general denial. It is considered that the allegations contained in the complaint are denied by the respondent. That is in the event that she doesn't file an answer to the impeachment complaints. Well, somehow it will expedite the process kasi kung walang answer, there is no reason to file a reply. And if there is no reply, there is no reason to file a rejoinder. And we will immediately proceed to the determination of the existence of sufficient ground that support the impeachment complaint. Sa puntong ito, pwede ring tumanggap ang House Committee on Justice ng mga ebidensya. When all of these are complete, that is the time that we will be determining whether or not there's sufficient ground that supports the impeachment complaint, no? If the answer to that is yes, then we proceed to the hearing proper kung saan iniimbitahan na natin ang complainants, ang witnesses, and even the respondent. We will be hearing the oral testimony of the parties before the Justice Committee. Walang nakikitang hadlang si Luistro sa pagkuha ng House Committee on Justice ng bank records ng bise. Definitely, no. We should understand that one of the exceptions or the exception to the bank secrecy law is impeachment cases. Kung hindi magsusumite ang bise ng sagot, iimbitahan pa rin ba siya sa hearing? Iimbitahan pa rin, no? Even if she doesn't file a reply to the impeachment complaints, an invitation will still be issued to her for the purpose of our hearing proper, no? But then again, if she doesn't come, again, this is part of her due process. So same interpretation ito dun sa answer. Kung hindi siya darating sa hearing, it will be interpreted as her waiver to be present during the hearing proper. Kung questionin naman ni VP Duterte sa Korte Suprema ang proceeding sa House Committee on Justice, sabi ni Luistro, we cannot stop anyone from going to the Supreme Court at any stage of the impeachment proceeding. But I think everybody will agree to my statement that the Justice Committee has been very, very cautious in complying with the rules of impeachment of the House, the decisions of the Supreme Court, and even our Constitution. No? Kahit may petition, kung wala namang temporary restraining order, the Justice Committee will simply proceed to its impeachment process. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante na huwag samantalahin ang nakaambang big-time oil price hike at nag-utos din ng 4-day work week sa ilang ahensya ng ehekutibo. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Inaatasan din niya ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gasto sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan, gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawin online. Pahirapan na nga pag nagko-commute. Paano pa kung may makasabay kang mga ipis? Ay, ganyan ang naging karanasan ng isang pasahero ng MRT3 na nakagat pa raw habang nakapatong ang kanyang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Ang paliwanag ng pamunuan ng tren sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Alam mo, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ba talaga nagkaroon ng ipis sa loob ng tren. Ang sinasabi naman kasi ng pamunuan ng MRT3, regular naman yung ginagawang paglilinis sa mga bagon. Ang malinaw lang sa ngayon, Mel, nakunan po ng picture yung mga ipis sa loob ng bagon. Narito po, panoorin ninyo.
Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero ng MRT3. Ang kumpol ng mga insektong yan, mga ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa loob ng women's section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito ko. Dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. After ko mapicturean, meron po akong nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw tapos hindi nila alam na meron palang ganun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Nakakahiyaan niya ito, kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT3 depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT3 dito sa MRT depot. Araw-araw din nila ang paglilinis sa loob ng tren bukod pa sa buwan ng deep cleaning. Sinasabon nila ang mga upuan, sahig, bintana, pati na labas ng tren. Ginagamitan din ng vacuum cleaner, kinukuskos sa mga dumikit na dumi sa sahig gaya ng bubble gum at nagsispray ng alcohol pang disinfect pati na pest control sa mga sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan ito, pakita ko sa inyo, sa ganitong singit. Ang tawag daw po dito, stanchion fittings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon ng pamunuan ng MRT3. Sabi ng pamunuan ng MRT3, pinaiigting na ang paglilinis sa mga tren. Mel, sa ngayon, sinusubukan pa natin makuha yung opisyal na pahayag ng Sumitomo Corporation tungkol dito sa insidente. Balik sa iyo, Mel. Jonathan, para tuluyang maalis yun, yung maliliit na ipis na yun, kailangan nun mas mabusising paglilinis pa at pest control. Obviously, hindi sapat yung ginagawa nilang paglilinis, di ba? Pero wala bang magiging downtime yun, yung mga bagon? Di ba yan makaka-apekto sa biyahe, Jonathan? Hindi, Mel, kasi hindi makaka-apekto sa biyahe kasi yung ginagawang paaraw-araw na paglilinis, pati na yung deep cleaning, ginagawa po yan between 11 p.m. hanggang 4 a.m. Ito yung mga oras na wala talagang operasyon yung MRT3. At ang sinasabi ngayon ng pamunuan ng MRT3, mas pinaigting pa nila yung sanitation, disinfection, pati na yung pest control measures. Hindi lang daw doon sa kanilang mga train set, kundi pati na rito sa mga istasyon para daw matiyak na safe talaga and malinis yung pagbiyahe ng mga pasahero. Balik sa iyo, Mel. Ay, nako, hari nawa. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Hindi na lamang sa mga produkto at serbisyo may online resellers, kundi pati sa kalakaran ng baby selling. Pistado sa ganyang estilo ang mag-live-in partner sa Laguna na naglalako umano ng sanggol kahit nasa sinapupunan pa lamang ito ng ina. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kung hindi nasagip ng PNP Women and Children Protection o WCPC, baka kung saan na nila napunta ang kapapanganak pa lang na sanggol na ito. Inialok siya online na mag-live-in na reseller sa isang undercover agent. Kung naghahanap daw ba ng nanay na biological, meaning nagpo-produce ng o may anak na, and she offered 35,000 pesos ang presyo ng 5-day-old na baby na ipinanganak noong February 21. Pero ang transaksyon ay nagsimula noong February 13 pa lang. Yung bata ay nasa sinapupunan pa lang ng nanay na i-arrange na for selling. Pag merong ganito, susunggaban na namin kasi ayaw namin na mapapunta sa maling kamay yung batang binibenta.
Nakuha ang sanggol at naaresto ang mag-live-in partner na reseller, pero hindi pa nila alam kung nasaan ang mismong ina ng baby. Hinala ng WCPC, maraming source ang mga inarestong reseller dahil may mga inalok silang baby mula sa Pampanga, Pangasinan at Laguna. Aminadong WCPC na tumataas ang kaso ng baby selling sa bansa. Sa katunayan, Marso pa lang ngayong taon, umabot na sa 9 ang bilang na kanilang naitala. Mas mataas ito kung ikukumpara sa bilang noong 2025 na umabot lang sa 8. 10,000 piso lang ang presyo ng pinakamurang baby na kanilang naitala. Which is way cheaper than buying a dog. And then, yung pinakamataas naman namin, nasa 135,000. Meron ding 75,000. So nakakalungkot at nakakadurog ng puso na yung value ng buhay ng bata is mas mura pa kesa sa aso na binibenta. Itinanggi ng mga suspect ang paratang. Hindi po kami nagbibenta po, ma'am. Hindi ko po kasi alam, ma'am eh. Wala po akong idea sa ano po. Kasi hinatid ko lang po siya. Hinatid mo lang ang baby. Apo. Muli nang paalala ang mga otoridad na bawal magbenta ng bata kahit anak pa ito. May ahensya naman daw ng gobyerno na pwedeng tumulong sa mga hirap bumuhay sa anak at gusto magpaampon pero hindi para ibenta. Pwede mong isurrender yung bata para sila yung maghanap ng tahanan na magbibigay ng pamilya dito sa batang ito. Pero para ibenta mo bilang kalakal. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa masukal na bahagi ng Sitio Asyongan, Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite, ginawa umano ang initiation rites ng fraternity na Tau Gamma Pi na ikinasawi ng neophyte na si Mark Kenneth Alcedo. Sa sobrang liblib ng lugar, aabutin ng 7 hanggang 10 minuto para matawid ang 2 sapa bago marating ang lugar. Pinuntahan ito kanina ng mga taga-barangay at mga bumbero ng Dasmariñas dahil may naganap na sunog sa site pagkatapos mag-imbestiga ng scene of the crime operatives. Pwede po natin dun sir malaman kung meron po bang indication na ito'y binuhusan ng gasolina o iba po na mga bagay. Kumuha sila ng mga abo pati na lupa sa mga nasunog na area para ipadala sa laboratorio. Ayon sa mga bumbero, yung site na ito ay napansin nila na pinaka-nasunog talaga at nung kumuha nga po sila ng sample ng abo at lupa, yung pinaglagyan nila na plastic ay nagkaroon ng butas dahil sa init ng mga sample na nakuha nila. Noong March 1, araw ng initiation, nakunan pa ang paisa-isang pagdating ng mga tao sa lugar simula pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa opisyal ng barangay, pinaniniwalaang sila ang mga miyembro ng frat. Nakunan din ang kanilang pagdaan paalis ng lugar bago mag alas 11 ng umaga. Sa isa pang CCTV video, makikita naman ang mga nakamotorsiklong miyembro umano ng fraternity. Nananawagan ng barangay sa mga residente na maaring may kuha pa ng CCTV. Kung sino pa po ang may mga CCTV footage ay makipagtulungan po sa kawani po ng ating Philippine National Police at pamunuan ng Barangay Langkaan 1. Bukas na ang libing ni Mark Kenneth. Umaasa ang kanyang ama. Susuko na ang mga suspect sa pagkamatay ng anak. At unti-unti na nilang makamit ang hustisya sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng mga otoridad. Mas mabuti siguro sumuko sila agad-agad. Kasi marami nang tumutugi sa kanila. Hindi lang kami, pati ang mga pinambuong Pilipinas ay tumutugis na sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Arestado sa Quezon Province ang isang lalaking tumatanggap umano ng mga baril na walang papeles bilang sanla. Nahulihan din siya ng iba't ibang kalibre ng baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Matapos ang mahigit 1 buwang pagmamanman, pinasok at sinilbihan ng search warrant ng CIDG Quezon Provincial Field Unit ang bahay na ito sa San Antonio, Quezon. Mayroon pong nakapag-inform sa ating CIDG Quezon na ito pong ating suspect, ating subject, ay maraming tinatago na mga baril sa kanyang bahay. Ayon sa CIDG, tumatanggap ng mga isinasalang baril ang suspect. Itong mga baril ay mga wala din pong mga kaukulang papeles. At mismo ang ating suspect ay wala din siyang license at saka permit para mag-own and possess ng mga baril. Nakuha sa kanya ang 3 kalibre 45, 2 caliber 38 at isang 9mm.
Ayon sa CIDG, sangkot sa gun running ang nasabing suspects na nasa 2 taon na raw na nag-ooperate sa probinsya. Inaalam din kung posibleng meron din siyang operasyon sa iba pang kalapit na lugar. Tinitingnan ng ating CIDG Quezon kung sino ang mga kliyente niya, saan niya binabagsak itong mga barel. Sinampahan ng reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Acts ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang makakasama nating maghatid ng latest showbiz happenings ang gumaganap bilang si Golda sa Never Say Die na si Annalyn Baro. Annalyn! Thank you, Miss Vicky, at happy Friday, chikahan, mga kapuso! Naghahanda na si Joey, played by Jillian Ward, para harapin ang kasamaan ng mga sindikato, kabilang na ang aking role as Golda sa Never Say Die. And speaking of Joey, napakonfess din si Jillian kung paanong na-OP siya nung una sa aming co-stars na sina David, Jisoo at Rahil. Makichika kay Aubrey Carampel. Joy? Is it? Yes! It's about her! Everything about her! Because I like her, okay? Unti-unti nang nagkakaaminan ng feelings. Ano ba ang kailangan ko gawin para hindi mo na ako tratuwing bata? Sabihin mo! Full of kilig ang episode ng Never Say Die dahil nakita na ang other side ni na Joey, played by Jillian Ward, at Andrew na ginagampanan naman ni David. Sabihin mo at sabi! Pause nga raw muna sa bangayang parang aso't pusa ang dalawa. Pero off-cam, mas close at solid na raw ang Never Say Die team kasama ang kanilang co-stars na sina Rahil Birya at Kim Jisoo. Medyo mas madali na rin po yung mga eksena kasi mas gamay na namin yung mga characters namin. And ayun, parang mas komportable na rin po kung ka-eksena din talaga sila. Yun naman yung beauty ng teleserye na to, naging close talaga kaming lahat. We did an intimate workshop together kasi, di ba, para mas yung camaraderie and closeness. Pero aminado si Jillian, dahil siya lang daw ang babae sa kanilang apat, medyo na-OP o out of place siya sa umpisa. Usapan nila mga panlalaki, basketball, ganyan, wala naman ako alam doon. So, ang inaano ko, tinan niyo yung nails ko, ang ganda-ganda. So, parang sila yung nagiging girly girl. At sila yung mag-a-adjust. At kung may bagay raw silang pinagkakasunduan, yun daw ang pagiging focused rin sa kanilang health and fitness. Recently, si David sumabak pa sa isang international fitness competition at nagpakitang gilas pa as top Pinoy contender. So, syempre nakaka-proud na, wow, taga Never Say Die, nag-number 1. And actually, binibigyan niya rin po ako ng mga advices. Well, actually, naka-inspire siya kasi, di ba, imagine mo, yung journey niya sa pagiging fit is commendable. Alala ko, mag-workout pa siya after ng isang taping. Lahat kami pagod na, di ba? Pero siya, she would still, jog around BGC para mas maging, mas maging fit. Ang aabangan sa Never Say Die, mas magiging seryoso na ang kanilang team sa training bilang paghahanda sa mga kaharaping big time na mga kalaban. More than ma-action, mas parang emotionally nakaka-stress yung mangyayari sa episode na to. Ganda na talaga ng pagandang story ng Never Say Die. Imagine mo, dito kami ngayon sa gubat, di ba? It means na heavy yung gagawin namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.